Nasa 30 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Payata sa Quezon City. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kinailangan pang isugod sa ospital ni Raymond Evangelista, isa sa mga nasunugan dahil na heat stroke siya, bunsod ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng sunog. Habang nilalabas namin yung gamit, yun po, bigla na lang po ako nag-collapse sa init po. Tsaka sa usok po ng sunog. Makita po nila yung sitwasyon namin dito na sobrang hirap, na marami sa amin ang nawala ng gamit. Naging pahirapan naman para sa PWD na si Justin Palyahay ang paglikas mula sa nasusunog nilang bahay. May bakal kasi ang kanyang kanang binti kaya't kinailangan pa siyang alalayan. Nasyak na po rin po ako. Kasi nga hindi nga rin ako makakatakbo kasi yung stainless ko, tas yung bata, mga maliit pa. Dahan-dahan na lang po akong hakbang para lang maano ko yung mga anak kong maliliit. Kan lang, manghihingi po rin ako ng tulong para kasi ang hirap na po rin yung bahay namin. Mag-crack na po yung tabi ng dingding namin. Hindi rin kami makabalik agad. Mag-aalas 5 kahapon nang sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Payatas, Quezon City na nagmula sa isang junk shop. Halos 17 oras bago tuluyang ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Base sa assessment ng barangay, mahigit 30 pamilya o katumbas ng mahigit 100 individual ang naapektuhan ng sunog. Halos ang hinihingi lang po yung pagkain at mga damit lang po. Sa ibang tulong po, tubig, yun pinaka-importante po sa kanila, tubig. Naging pahirapan naman para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Po sa content ng natin sunog, ito junk sa po ito, mga plastic. Yun po, kaya medyo nahirapan kami. Mag-ingat po tayo, lalo sa bahay. Mga appliances po, kailangan po natin na kung hindi na ginagamit, tanggalin po. Yung mga kalan, kung tapos na magluto, ay patay na po natin yung apoy. Wala namang naitalang namatay o nasugatan sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa tunay na sanhi ng sunog, habang inaalam din ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.